Ito pa rin ang programang nag-aangat sa husay ng mga Pilipino. Ito ang, kita mo na, galing ng Pinoy. At ngayon, isang inventor ang makikilala natin. Ang kanyang produkto, malaking tulong lalo na sa mga diabetic. Isa kasi sa mga peligro kaakibat ng mga diabetiko ay ang mga komplikasyon. Kasama na dito ang pagkaputol ng paa. At sa produktong inyong makikita, mga mapuputol na paa, pwede pang maisalba. At tandaan ang pangalan ng tampok natin dahil mamaya baka yan ay kailanganin para ang aming katanungan ay sagutin. Kaya tara nang panoorin ang produktong ipinagmamalaki ni Dr. Inventor Valentin Yabes. Sa pagdaan ng mga panahon, iba't ibang klase ang lumalabas na karamdaman. Ang iba nga dito ay nakakamatay. Ilan dito ay atake sa puso, cancer, at pagkakaroon ng diabetes. At sa Pilipinas nga, libo-libong mga Pilipino na ang may sakit ng diabetes. Maraming sakit ang nauugnay dito dahil sa komplikasyon dulot nito kung hindi ito maalagaan o maagapan. At sa pagsulong din ng makabagong panahon, may mga instrumento ang naimbento para ang komplikasyon na dulot ng diabetes ay masolusyonan. Ang bioresonance technology ay tungkol sa pagyanig ng ating cells at actually ang lahat ng matter ay nagyayanig. Resonance is yanig. And bioresonance is the resonance or the movement, yung galaw ng mga buhay na bagay at ito ay magagamit natin upang gamutin ang isang tao. Yung laser ay gumagalaw sa certain frequency at pwede natin i-apply sa buhay na tissue. At itong buhay na tissue ngayon ay i-absorb yung yanig energy from lasers para magamit niya upang gamutin ang kanyang sarili. Ang teknolohiya ay nagmula pa sa Europa. Halos 4 na dekada na ang nakararaan nang ito ay matuklasan. Ang technology ito ay mula pa sa Belgium. Imbento ito noong 1971. Ang naka-invento nito ay si Dr. Endre Mester. At nakita niya na yung isang tube ng dugo ay hindi nalulusaw, hindi nangingitim. Dahil doon, pinag-aralan niya bakit itong isang tube na ito sa dami-dami ng tube ng dugo ay hindi nasisira. Napansin niya na nakatutok pala yung isang ilaw na tinatawag na laser doon sa tube ng dugo. At dahil dito, yung ibang dugo na katabi niya na hindi tinamaan ng laser ay nasira na. Ngunit itong test tube na dugo ay hindi nasira. So doon na-discover itong laser. Malaki ang benepisyong naibibigay ng aparato, lalo na sa mga nagkakaedad na. Ang benepisyo ng laser therapy gamit ang tamang setting at tamang wavelengths ng laser ay nakakatulong ito sa paggamot ng katawan sa kanyang sarili. Ibig sabihin nun, ang katawan natin ay capable na self-repair, self-renewal. Yan ay malakas habang bata tayo. Ngunit pag tayo na edad, above 30, bumabagal na itong self-repair. At ang laser ngayon ay pinapasok natin sa katawan upang pagalingin uli yung pag-ayos ng katawan sa kanyang sarili. Isa nga sa mga komplikasyon hatid ng diabetes ay ang pagkakaputol ng paa. Pero sa pamamagitan ng aparato na ginagamit ni inventor Dr. Valentin Yabes, maaaring maagapan ang ganitong pangyayari sa halos 3,000 Pilipino na pwedeng maputol ang paa dahil sa diabetes. Malaking porsyento ang tsansa na hindi na puputulin pa ang mga paa kung dadaan sa paggamot gamit ang laser technology. At present, ang ginagamot namin ng mga pasyente ay yung mga puputulan ng paa. Sa Pilipinas, may mga 800,000 na diabetiko na dapat putulan ng paa. At nagagamit namin itong laser para ma-save itong mga pasyente na dapat putulan ng paa. Dumarating po dito sila, sugat ang paa, manhid ang paa, masakit ang paa, nangingitim. At
nagagawa namin ng paraan upang ito ay gumaling. Sa mga pasyente namin na nakinabang na, umabot na kami mga 3,000. Ngunit, yung mga pasyenteng puputulan ng paa, nakagamot na po tayo ng 125. Ang success rate po natin as halos 85%. Bukod sa diabetes, may iba pang klase ng karamdaman kung saan ang aparato ay sinusubukan. Nasubukan na rin namin ang laser sa mga sakit sa puso. At although paunti-unti pa lang ito, no? Pero nakasubok na kami gamutin yung mga puso na malaki. Ang tawag doon ay heart failure. Ang heart failure, minsan sobrang mahina na ang puso. Ang solusyon na binibigay ng Amerikano ay palitan na yung puso or heart transplant. So, dahil mahirap pa yung technology sa heart transplant, wala pa sa Pilipinas, napakamahal, sinusubukan namin yung laser ngayon sa mga end-stage heart failure. Ang end-stage heart failure, napakalaki ng puso. Na-document na namin, pag nililaser namin ng mga 6 months to 1 year, nagre-remodel yung heart. At somehow, gumaganda yung itsura ng pasyente, yung kondisyon ng pasyente. At in the course of treating the patient, nakikita namin na babawasan yung kanilang mga simptomas. Bagamat ang teknolohiya ay hindi pa gaanong kilala, malaki ang potensyal nito. Kaya naman puspusan ang mahabang para ito ay maipakilala ng husto sa ating bansa. Ang technology na ito ay hindi gaano kapopular sapagkat ito ay classified under alternative technology. Wala pa siya sa classification na traditional technology. Ngunit, nagagamit na ito sa iba't ibang bansa. In fact, nakikita na ito sa 13 countries. Tayo na yung 14th country. Maraming gumagawa sa ibang bansa. Ang advantage natin ay nauna po tayo sa Asia. Pero hindi pa siya natatanggap as under traditional technology. Kaya siguro hindi siya ganun kapopular. Para kay Dr. Yaves, kung ang alternatibo at tradisyonal na paggamot ay pinagsama, tiyak na magiging maganda ang resulta. Ang pagkakaiba sa traditional, ang approach po sa traditional ay panggagamot, antibiotiko, paglilinis, skin grafting, meron ding negative pressure, at surgical bypass, yung tinatawag na femoral popliteal bypass. Ngunit as of now, sa traditional approach, ay hindi pa ganoon kaganda ang mga resulta. Lumalabas sa aming mga data studies ay paggamit ng laser na papagaling namin ang mga sugat, mga 3 months, 6 months, up to 1 year. Mabilis, mura, at safe. So, compared sa traditional and this alternative laser technology na galing sa Europa, napapansin ko na malaki ang kaibahan nila. Pero may mga kaso naman na pwede nating pagsamahin. For example, kailangan natin ng antibiotiko sa mga sugat, kailangan natin ng linis sa mga sugat, kailangan natin ng konting debridement. Isama natin yung laser, so tinatawag doon na adjunct technology. Hindi ko pa masasabi na yung laser can stand alone. Hindi rin natin masasabi na traditional should stand alone. Sa tingin ko, ang pinakamagandang solusyon, specifically sa panggagamot ng mga diabetiko na puputulan ng paa, ay combination. Bago sumalang sa gamutang gamit ay laser technology, marami kang dadaan ang proseso. Layunin nito na maging handa ang pasyente para ang resulta ay maging maganda. Ang proseso ng pagle-laser natin sa pasyente, unang-una, yung lilecturan po ang ating pasyente dito sa labas sa frontage ng clinic. Pangalawa, kinukunan sila ng proper history, list of medication, yung dinaanan nilang panggagamot, mga sitwasyon nila. Susunod ay papasok sila sa kwarto ko, kakausapin ko for proper consultation. Tapos, pag pumayag na silang magpagamot sa atin, magre-request ako ng mga laboratorio, mga baseline blood test, at saka mga test na nandito sa labas ng clinic at sa loob. Pagkatapos noon, bibigyan natin ng program. Ang kada pasyente ay binibigyan ng customized laser programming. Meron pong 5 wavelength ng laser na pwede natin i-modify, i-adjust yung kanilang frequency, power, and wavelength. At ito ay ina-apply natin ng non-invasively
Minsan twice a week, minsan once a week, minsan 3 times a week. Depende dun sa sakit ng pasyente. Pwede nating i-apply 8 sessions, pwedeng i-apply up to 15 sessions. At pina-follow up natin ng lingguhan, buwanan, or taunan. At makikita na natin yung resulta ng panggagamot. Yung mga sugat ay nakikita natin dahan-dahan sumasara. Nababawasan yung nana at yung pasyente tumataba. At the end, we hope to improve the quality of life, save the limb, of course, and prevent recurrence ng sugat. At dahil marami ng mga pasyente ang napagaling kahit paano ng laser technology na ginagamit ni Dr. Yaves, hangad niya ay lalo pang mapakilala ito para maraming may sakit ang gumaling at mapakinabangan ito ng gusto. So, kung may paraan para ipaabot ito sa mga Pilipino na nangangailangan ng panggagamot sa kanilang paa, at kung malaman nila, sana magkaroon tayo ng facility na mas malaki-laki at matugunan itong mga pangangailangan nila. Makatulong tayo sa maraming Pilipino at masave natin ang kanilang pamumuhay at kanilang buhay. At going further than that, maybe we could go to medical tourism. Ang paniniwala ko po ay ito ng pinaka-advanced na laser technology para sa mga diabetics na puputulan ng paa. Sapagkat sa buong mundo, may 40 million na mga tao sa buong mundo na kailangan putulan ng paa na hindi naman kailangan. So yun ang pakay ko sana sa nalalapit na future. At para masubukan, lalo na ang mga may diabetes na karamdaman, ito ang dapat ninyong tawagan at puntahan. Makabagong aparato sa paggagamot, mapapakinabangan ng mga Pilipino. May malalang diabetes, huwag na kayo magtiis. Dahil instrumento na ginagamit ng isang Pilipino, tiyak na makakatulong sa iyo. Patunay yan na, kita mo na, galing ng Pinoy. Ako po, si Dr. Valentin Yaves. Kita mo na, galing ng Pinoy. Paggamot gamit ang kanyang laser. Pakiramdam ay makakatulong para maging better. Produkto ng Dr. Valentin Yaves may tuturing na the best. Mamaya naman, mga produktong organiko hatid namin sa inyo. Dito lang sa, kita mo na, Galing ng Pinoy.